Sa araw na ito, ipinahahayag sa atin ni Jesus ang mabuting balita na minamahal ng Diyos ang mga aba, mga bilanggo, may mga kapansanan at mga namimithati. Ang pagmamahal na ito ay makikita natin sa lahat ng ginagawa at sinasabi ni Jesus na siyang katuparan ng pangako ng Diyos na kaligtasan sa sangkatauhan. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang pambansang linggo ng Biblia na may tema, ang Biblia, Usapang Totoo. Maging daan nawa ang ating pagbasa at pagsasabuhay ng salita ng Diyos tungo sa isang mas makahulugang pagbabago sa ating buhay at sa ating bayan. Magsitayo ang lahat at ating awitin ng pambungad na awit. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga kapatid, sa unang linggo sa katulog mo ng kanilang panahon, sa kasimulan ng ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahain, nagdudulot ng kapatawaran ang may kapal. Panginoon, nagkasala po kami sa iyo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ipadalo mo sa amin ang iyong awa at pag-ibig. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Makabilang tuwa kami sa iyong mga ililigtas, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at pagsubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sumba
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsulot sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat at ating pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, matagumpay na nakabalik ng Israel ang mga Hudyo mula sa pagkakatabon sa Babylonia. Ipinagdiwang nila ang dakilang araw na iyon sa pakikinig sa mga utos ng Diyos. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, kinuha ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pang-unawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Si Ezra ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Siya ay nakikita ng lahat, sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ng mga Levita ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang mga dapat nilang gawin ayon sa utusan, nabagbag ang kanilang kalooban. Ano pa sila'y napaiyak? Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon ng inyong Diyos, wika nila. Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak, nga kaya sinabi nila, huwag kayong umiyak, wika pa nila. Umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahaginan ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugulin. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yaong bungang itulungan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iaaral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang pumatol, ang pasya ay pagpay-pagpay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan. O ikaw na, kumplihan ko, ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Sa ating ikalawang pagbasa, hinihikayat ni San Pablo ang mga taga-Korinto na magpahalaga sa sari-saring kaloob ng Diyos sa kanilang pamayanan, samantalang itinataguyod nila ang pagkakaisa ng lahat kay Kristo. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi. Kaya ang lahat ay isang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na ganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinasabi sa amin ng mga nakasaksi nito buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat sa isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panahon iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazareth sa kanyang nilakhan. Kaya gaya ng kanyang tinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiin at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Nilulun niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad na ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsibukang lahat. Mga kapatid kay Kristo, ang 2019 dito sa Pilipinas ay Year of the Youth.
At ang tema ng Year of the Youth ay Youth in Mission. Gifted, beloved, gifted, at empowered. Ibig sabihin ay minahal, biniyayaan, at pinalakas. Napakaganda yung mga pahayag sa atin sa Ebanghelyo ngayon na mayroong dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay yung Luke chapter 1, simula mismo, verses 1 to 4. And then, pumunta na sa chapter 4, verses 14 to 21. At ito ang isang napakahalagang bagay na bigyan natin ng pansin. Una, ito ay Year of the Youth. At kahit na Year of the Youth, pwede sa lahat ito. Kasi ang Year of ang mga adults, kapag nagsalita ng mga terms sa mga adults na hindi naintindihan ng mga bata, mga kabataan. Alam niyo kung bakit? Kasi una, ang mga kabataan, hindi pa naman sila adult. Pero yung mga adults, nagdaan na sa pagkabata. So, mayroon na tayong common understanding, kaya nga, ang binibigyan natin attention ngayon ay ang mga kabataan. At kahit mga kayo ay adults na, ay makakarinig pa rin kayo kasi napagdaan ninyo ang pagiging bata sa ating pag-unawa ng mga bagay-bagay. Kaya tingnan natin yung tema, the youth in mission, which means tayong lahat ay mayroong misyon na ibinibigay sa ating Panginoon. At ang tema ng youth in mission, una, you are beloved. You are, kayo ay minahal. At yun, nakita natin yung binyag ng Panginoon, di ba? Sabi ng Panginoon sa nabinyagan, ikaw ang minamahal ko, anak. Tayong lahat, nang tayo nabinyagan, sinasabihan din tayo ng Panginoon, minamahal na tayo, mga anak. At kung tayo ay minahal, tayo walang ibang gagawin ng Diyos kundi ipamala sa atin ang pagmamahal niya. Katulad ng mga magulang na minamahal ng kanilang minamahal nila ang kanilang mga anak, ipapamala sa lahat ang pagmamahal niya. Kaya nga huwag mong kalimutan, if you are in mission, kayo ay minamahal ng Diyos. At ang pangalawang bagay na bigyan natin ay yung gifted and empowered, na ikaw ay biniyayaan at pinalakas. Yung unang reflection natin sa biniyayaan ay hango sa Ebanghelyo, yung first part ng Ebanghelyo natin. Ang sabi nga sa atin, yung first part ay yung introduction ni St. Luke sa kanyang gospel. Makikita natin halos katulad din ito sa introduction niya sa Acts of the Apostles, na St. Luke din ang sumulat. At pinatutungkol niya ito kay Teofilo. Si Teofilo ay hindi natin alam kung sino nga ba ang patungkulan ni Teofilo, pero ang ibig sabihin ng ngalan ng Teofilo ay ang the lover of God. Theophilus. Theo ay God, Philus ay the lover of God. Yung nagmamahal sa Diyos. Kung ikaw ay minahal ng Diyos, tayong lahat din ay minamahal. At ang sabi ni si Luke sa kanyang introduction, sa kanyang gospel na ito, sinasabi niya sa atin, may kaloob sa atin ang Diyos. We are gifted. Binigyan tayo ng gift ng Panginoon. At ang sabi niya, ang sinusulat ko sa inyo bilang sa regalo ay hindi lang man galing sa akin. Galing ito sa mga unang mga tagapaghatid ng mabuting balita. Yung mga naging saksi ng ating Panginoon, yung mga apostles, yung mga disciples, no, na nabuhay noong panahon ng ating Panginoong Jesus. At ang sabi ka nun ni St. Luke kay Teofilo at sinasabi niya sa bawat isa sa atin, lahat ng mga ito ay sinaliksik ko. Sabi niya, kinuha ko ito, sinaliksik ko ang mga ito at inigay sa isang kaayusan para mas maintindihan ninyo ang sasabihin ko sa inyo tungkol sa ating Panginoong Jesus.
sinaliksik ko na ito. Para pag ikaw ay nag-aaral, kung nag-aaral ka at mag-explain ang teacher sa isang bagay na alam mong mahalaga, mag-take down ka ng notes. Dahil ang teacher naman, hindi naman niya hinihintay matapos ka mag-take down ng notes, ikaw ay hindi na mo nag-aaral at iisip. Basta kung anong narinig mo, sinusulat mo. Diba? Bilis mga pagsulat natin para magkuha natin, maisulat natin ang mga explanation na sinasabi ng teacher. Pagkatapos doon, re-reviewin mo yung sinulat mo. Titignan mo ang lahat ng mga sinabi ng teacher. Pagkatapos doon, ay intindihin mo mabuti. Saliksikin mo ang mga bagay-bagay. Pagkatapos, isulat mo muli sa iyong salita na. Hindi na yung ayon sa words na ginamit ng teacher, pero sa iyong salita na ay isusulat mo na yan ayon sa pag-intindi mo sa mga bagay na na-take down mo ng notes. Pagka nagawa mo yan, iyo na yan. Ibig sabihin, naintindihan mo na, sa iyo na yan. Hindi na yan mawawala sa iyo. Kaya nga, sabi ni St. Luke kay Teofilo, o kaya sa Bautista sa atin, ang mga naisulat ko ay sinaliksik ko na. At kung minsan nasabi na, hindi na ito ayon sa mga salita lamang nila, kung hindi ayon sa pag-unawa ko sa mga bagay-bagay, sa mga data na binigay sa akin, at unti-unti ay isinulat ko na sa isang ibang kaayusan, para sa ganon ay maintindihan mo ang mga bagay-bagay tungkol sa ating Panginoong Jesus. Para mas maintindihan pa natin, bigyan ang pagbibigay ako ng mga salita, 3 salita, na tingnan natin kung paano natin maintindihan ito. Una, pagka tayo ay nakikinig, yun ay gift sa ating Panginoon. Yan ay kaloob sa atin. Ang salitang kaloob. Hinihaya. Diba? Mayroon kang humihingi ka ng panalangin sa ating Panginoong Diyos. At ang sagot niya sa iyo ay hinihaya. Ang kaloob na yan sa Diyos. At kung mayroon kang kaloob, anong gagawin mo sa kaloob na ito ng Diyos? Hindi mo basta itatago. Ang sabi sa atin, ang kaloob ay kailangan isaloob mo. Dahil tandaan, kaloob ay dapat isaloob natin. Kumbaga sa ito parang kaloob na kahiling ka ng tulong sa kanya, tapos babalik na, ipupunta mo sa loob, isasaloob mo, magiging korte puso yan. Kasi pag isaloob mo, ilalagay sa puso. Ibig sabihin nun. Kaya nga pag may salita ng Diyos na lang napakinggan mo, yan ay kaloob sa iyo ng Diyos. Isa sa loob mo ang napakinggan mo. Hindi mo basta i-memorize lamang ang salita ng Diyos. Isaloob mo, pagnilayan mo. At ano ang sinasabi ng puso mo tungkol sa salita na narinig mo. Pagka nakita mo na isaloob mo na, pagnilayan mo na ang salita at anong kahalagahan nito sa iyong buhay, anong gagawin mo? Ipagkaloob mo naman ito sa iba. Madaling tandaan, di ba? Yung proseso natin. Ang kaloob, tinatanggap natin, kailangan isaloob mo. At kung naisaloob mo na, ilagay mo na sa puso mo, ay ipagkaloob mo naman ito sa iba. I-share mo yun sa iba. At dito yung empowerment, yung ay gifted ka na, no? Yung kaloob na yan, isinaloob mo at ipagkakaloob mo sa iba, you are also empowered. Ikaw ay pinalakas ng ating ng Espiritu Santo. Para saan? Para, ang sabi dito sa Ebanghelyo natin, ay hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Upang ipahayag sa mga binag na sila'y nandaya, sa mga bulag na sila'y makakikita. Ibig sabihin,
Bakit ka pinalakas ng Panginoon? Yung ba kaloob na ito ay magbibigay sa iyo ng panibagong lakas. Bakit ka pinalalakas ng Panginoon? Why are you empowered? Pinalalakas ka upang bigyan ng pag-asa ang mga nasisiraan ng loob. Yun. Hindi ikaw ang magbibigay ng sama ng loob ng iba. You are empowered para bigyan ng pag-asa ang nasisiraan ng loob. Yung mga bagay na kaloob na natanggap mo, na isinaloob mo, ngayon ipagkakaloob mo sa kanila upang magkaroon sila ng pag-asa at lakas. At ang mga ito ay sa mga mahihirap. At ang mga mahihirap, sabi gano'n, hindi lamang sa mga walang-wala sa buhay na parang bagang isang kahit isang tupa lang, sabi natin. Alam mo, kahit mayamang-mayaman ka, sabi nga ng iba, bakit parang walang-wala ang loob ko? At yun, kahit na saang buhay mayroon tayo, pinalalakas tayo ng Panginoon sa mga kaloob na ibinibigay sa atin upang bigyan ng pag-asa ang mga nasisiraan ng loob. Sabi rin na ay upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita. Sabi ko lang, hindi naman ako pwede pupunta sa preso para salita sa mga nakakulong. Alam nyo, maraming mga hindi nga nakakulong, pero sila ay alipin. Nakakulong sila sa kanilang mga bisyo sa buhay. Hindi lamang droga, bisyo din sa sugat, bisyo din sa salapi, sa pera, gahaman sa pera, bisyo din sa mga bagay-bagay na makasarili nila. Kaya kung sila ay mga alipin, makasarili, sila rin ay nabubulagan. Hindi rin sila nakikita ang kahalagahan ng buhay nila na ibinibigay ng ating Panginoon. You are empowered. Pinalakas kayo ng Panginoon. Mayroon tayong mga biyaya na natatanggap dahil sapat isaloob natin. Ngayon, ipagkakaloob natin upang ang mga nasisiraan ng loob ay magkaroon ng pag-asa. Upang ang mga nakakulong sa kanilang pagiging alipin sa buhay, sila din ay makalaya. Yan ang dapat natin bigyan ng pansin. Kaya napakahalaga, anong kahalagahan ng salita ng Diyos? Sa ating unang pagbasa, ang laging sinasabi ng binabasa ang mga tao, ang banal na kasulatan, ang sagot ng mga tao. Amen. Amen. Ano ibig sabihin ng sinabi ng Amen? Ibig sabihin, totoo yan. Totoo yan. Amen. Kaya nga, tayo, bilib ba kayo na kayo ay nabiyayaan ng Panginoon? You are nabigyan kayo ng mga kaloob ng Panginoon? Amen ba? Malakas na amin o mahinaw amin. Kung tayo ay may kaloob, yun ba ay isinasaloob ninyo? May amin ba? O mahinang amin? Malakas na amin? Pakinggan mo nga. At kung isinasaloob mo, yan ba ay sinasarili mo o ipagkakaloob mo ito sa iba? Amen ba? Amen. At yan ay napakahalaga. At kung ipagkakaloob mo ito sa iba, ay ito ay pumunta ka sa mga tao na sisiraan ng loob. Pumunta ka sa mga tao na bubulag sa kanilang mga makasariling mga hangarin sa buhay. Alam niyo kung minsan, nagtatanong ako sa sarili ko, bakit kapag mayroon tayong fiesta at mayroon tayong pagtitipon, pagkatapos na umalis ang mga tao, bakit napakarami pa rin dumi? Wala bang salita ng Diyos nagsasabi, ay ayusin natin ang ating kapaligiran, ang ating kalikasan.
Wala ba tayong salita ng Diyos na gano'n? Bigyan natin pansin kasi sinabi ng Panginoon, nilikha niya ang ating mundo. Ang sabi sa atin sa bawat araw na paglikha niya, ang sabi niya, at tinignan ng Panginoon ang kanyang nilikha at ang sabi niya, ito ay maganda. Pagkatapos ng pagdiriwang, sasabihin ko ba, nilikha ng mundo ang ating Panginoon ang ating mundo, tinignan ko ang daming kalat, sasabihin ko ba, ito ay maganda. Pero kung tayo mismo lahat ay nagsisikap na maayos ang ating kapaligiran, sasabihin natin, ang ito ay maganda. Katulad ng Panginoon. Kung tayo ay may nakapanood tayo ng magandang scene, magandang scene na napanood mo, nahihiya ka bang ikwento ito sa iba? Nahihiya ako ikwento sa iba na maganda rin na panood ng sine. Hindi, di ba? Parang natural sa iyo na pag napanood mo na yung sine at nagandahan ka, hindi ka pa man nakakauwi, ay kung kwento mo na kaagad. Diba? Ikaw din panoorin mo, ang ganda-ganda. Sasabihin mo. Ibigay kung tungkol sa salita ng Diyos, pag napakinggan mo ang salita ng Diyos at sabihin mo ang ganda, nahihiya ka mong sabihin ito sa iba. Kung mayroon kang restaurant na pinuntahan at nagustuhan mo yung pagkain at saka servisyo nila sa mga kumakain doon, di ba sasabihin mo, oy, pumunta ka doon, maganda. Masarap ang pagkain, maganda ang servisyo. Pero bakit kapag tayo ay nagsisimba, nahiya tayo sabihin, pumunta ka doon para magsimula, maganda ang servisyo doon, sa misa doon. Bakit ayaw namin sabihin? Sabihin natin, kasi you are gifted. Mayroong kaloob na natanggap mo at dapat na isinaloob mo at ipagkaloob mo ito sa iba. Diba? Kapag ka nagsimba ka, mayroong kang kaloob na natanggap na dapat ay isinaloob mo para pagkatapos nito, ipagkaloob mo naman sa iba. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga yung salita ng Diyos, National Bible Sunday ngayon. Na sana pahalagahan natin ang tungkol sa pagpapahayag ng ito ng mabuting balita. Huwag natin sabihin, nahihiya ako sabihin sa kanila tungkol sa misa, tungkol sa salita ng Diyos. Hindi mo kailangan i-memorize. Basta alam mong mahalaga ito sa iyo, maibabahagi mo sa iba. Siguro sasabihin mo, pumunta ka, maranasan mo rin ang magandang pagpapahalaga natin sa salita ng Diyos. Kaya nga, ano na yung tatlong salita natin na dapat tatandaan mo lagi? Ang una, marami tayong panalangin na sana bigyan tayo ng mga anong una? Kaloob. Di ba? Nakalimutan na. Ano yung una natin kaloob ng Diyos, di ba? Ulitin na natin, kaloob. Pagkatapos matanggap mo ang mga kaloob na ito, ang mga ito'y pagnilayan mo at isaloob mo. At pag naisaloob mo na, nakita mo na ang kahalagahan nito sa iyong buhay. Hindi mo basta ulitin yung narinig mo, kung hindi, ano nang nakita mo kahalagahan nito sa puso mo, ay ano gagawin natin? Ipagkaloob naman sa iba. Pag-iulit natin para matandaan natin mabuti. Una, kaloob. Pag-iulit ng malakas-lakas. Una, kaloob. Pangalawa, at pangatlo, ipagkaloob. Huwag nitong kalimutan yung proseso natin sapagkat dito na makita natin we are beloved, we are gifted, and we are empowered. At tayo ang lahat na tayo dito ay may misyon sa buhay. At ang misyon natin ay hindi galing lang sa ating sarili. Galing ito sa iba kasi bigay ito sa atin, kaloob sa atin na ating isinaloob
at ngayon ay ipagkakaloob. Naway ang banal na salita ng Diyos maging liwanag ito at tanglaw sa ating tatahakin sa landas ng buhay ng ating misyon dito sa lupa. Tumayo tayo at pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon namin lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni Nanaot sa kanaroonan ng mga yumao. Nang may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulunok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at bubukong sa nabubuhayan ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. si Kristo ang katuparan ng pagliligtas na hinahangad ng Ama para sa ating lahat. Sa tulong ng Espiritu, manalangin tayo sa ating Ama at sabihin natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maipakita nawa ng Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, at relihiyoso ang mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mabuting pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ni Jesus, sikapin nawa ng mga pinuno ng pamahalaan na maging tagapaghatid din ng mabuting balita sa mga dukha, nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging kaugalian nawa sa bawat tahanan ang pagbasa at pag-aaral ng Biblia at maging daan ito tungo sa pagpapanibago ng ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Basbasan nawa ng Panginoon ang mga gawain ng Episcopal Commission for the Biblical Apostolate, ECBA, at ng iba pang mga samahang nagtataguyod sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at personal na intensyon ni Nancy's Garden, Gina Lindsay Family, Ramil Salvador, Ernesto Malitaw, Sister Aida Joseph de Guzman, Sister Maria Cecilia Cablin, Sister Maria Albina Daguplo, Sister Anne Marie Mercurio, Sister Maria Wilma Monsalu, Mother Melanie Ojeda, Sister Marie Christine Luna, Sister Margaret Hosol, Sister Amparo Manganas, Sister Maria Heseo, Maria Humeget, Jess May, Clara, Nobina, Angelique, Trini, Cristeta Mac, Bishop Daniel Presto, Father Renato Roque Villanueva, Father Danilo Lopez, Father Ernesto Raimundo, Father Emmanuel Jose Montes, Father Francel Paje, Father Rodel San Juan, Father Felix Labios, Father Michael Oliver Mayol, Father Agerico M. Orbos, Dana de la Cruz and Family, Arturo Martin Arconcel, Canda Family, Roel Barrera, Shane Angeli Magay, Laarni Maricar Martinez, DES Teaching Staff, TRYEI Batch 79, Father Adrian Ermita, Jocelyn Esteban and Family, Joey Isa Angela Barrera at Garden of Prayer Volunteers. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. At para sa ikapapayapa ng kaluluwa ni Leonila, Ponciano, Jesus at Rolando Canda, Renato Huinda, Wilfredo Barrera, Marie Rostrata Fran, Loretta M. Lee, Father Chito Vicente, Joy Monato, Aida Fuller, Pelay Lapara, Modesto Sithar at Asuncion Esmeri. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pansariling intensyon, tayo magsasabi.
Basbasan nawa ng Panginoon, dakilang Ama, at magbunga ng kabutihan ang Ebanghelyo sa aming buhay. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu upang masigasig namin maipahayag ang mabuting balita para sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kamulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo na malugod ang aming mga handog. Ngayon, ang kabanalan ay isang dulot. Kami sumasamo sa iyong lumuluhog upang kaligtasan ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay hindi na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwalin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang bilog mong anak at kami tunghayan mong tunay na may pag-ibig na tulad ng pagtatanim mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang mali ay mapanimbalik na muli sa amin ng iyong
kasiyahan ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalamitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong hinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Bartolome na aming mahal na obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinday na may pag-asang sila'y muling mabubuhay at gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagigdapatit kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at mga martir,
kaisa ni San Pablo, ni Santa Teresita ng Niño Jesus at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Tayong lahat ngayon ay magkaisa sa panawagan sa Diyos na ating Ama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban, kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananatikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain ng lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa
pag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga natitili sa piling na ito ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa Panginoon ay dumulog ng maliwanagang lubos at ng kanyang maitampok ang mukha natin at loob sa dulot niyang pagkupkop. Magsinuhod po.
Prayer for the 2019 Year of the Youth. God, our Father, we come together as church, the body of Christ, and through your Holy Spirit, we pray for our young people in this year of the youth. In your great mercy, you sent Jesus, your Son, who grew up as a young man among the youth, became an example for the youth, and consecrated the youth to you. Hear our young people, every time they proclaim, we are beloved. We are gifted. We are empowered. During this year of the youth, help the youth of our nation encounter Christ, who always looks at us with love, as he did with the rich young man, the disciples on the road to Emmaus, and those who seek your kingdom. Form us by your Holy Spirit into credible guides for our young people, like Mary Magdalene, witness and missionary of the resurrection, to be in mission, joyfully proclaiming Christ who died and rose again. Nourish us and our young people through your word and Eucharist. Choose to be life-giving, especially to the least, lost, and last. Together with our young people, may we follow the example of our Mother Mary, whose yes to you, O God, gave way to the fulfillment of your divine will. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Saint Pedro Calungsod, patron of Filipino youth, magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin magpagmahal, ipagkaloob mo na sa aming pakikinabang sa iyong gandang loob na bumubuhay, lagi nawa namin maikarangal ang iyong pagpapalang sa amin binibigay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Yumuko kayo tingin ang pagpapala ng Diyos. Samahan nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magpalayan kayo ng ating makapangyarihang Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayon tayo sa kapayapaan ni Kristo. Huwag natin kalimutan yung tatlong mga salita natin. Kaloob, isaloob, at apagkaloob. Humayon tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
lifetime.